Hello guys, welcome sa ating konting video. Ngayon, meron akong i-repair na Toshiba satellite. So, kung papalitan ko siya ng LCD, ang model niya is satellite C660-20C. Itong unit na to, medyo may katagalan na. At ang specs niya is Core i3, Windows 7. So, marami siguro na nasa 10 years old na itong PC na to. So, ngayon, ang gagawin ko sa kanya is papalitan ko siya ng LCD. Papakita ko sa inyo kung paano yung step by step kung paano siya papalitan ng LCD. Una sa lahat, ang gagawin natin ay tanggalin natin yung mga cover ng screw. Madali lang to. Para sa mga nagtitipid, may mga laptop dyan, may isi-share ko sa inyo kung saan makakabili ng pyesa at kung ano yung tamang spare parts na bibili natin para sakto dun sa unit. Itong Toshiba na to is 16.6 siya yung size niya. So, anong gagawin dito? Kita ninyo yan? Itong ano na ito, cover ng screw. So, madali lang tanggalin yan. Ang ginagamit ko lang pantanggal is yung pamasungkit ng SIM tray. So, gagawin natin dito is sungkitin natin siya. Kailangan dahan-dahan din para hindi rin ma-deform yung cover ng screw, para pag binalik nyo, maayos pa yung lagay niya. So minsan talagang hindi siya basta-basta tatanggal, lalo na matagal na siya. Yan, may mga kalakalawang naman eh. So 4 yan, no? Yan, kung medyo naliliitan dito sa panungkit, pwede naman gumamit ng perdible, chani, kaya yung pang ano ng ano na dito yung pang tanggal ng people. So ito pwede to. Ito yung mas okay kasi medyo matuloy siya. Kadalasan kasi nagagamit ko yung pang remove ng SIM tray sa iPhone. Pero kagaya nito, kasi yung mas comfortable na gamitin, ito na yung gamitin niya. Kaya na yung tsura niya. So sa ganitong paraan, madali lang siyang tanggalan ng madali lang siyang tanggalan ng LCD. Palitan. Tatanggalin yung mga baterya, no? Para at least wala siyang power, hindi siya nag-short. Dali lang naman tanggalin yung battery na ito. Ito, yung may-ari nito, mahal itong PC nito, siguro may mga mahalaga pa siyang mga gamit, mga dito, files or mga videos, pictures. Madali lang siyang tanggalin gamit lang ng kung mga positive screw yung mabibili lang sa online shop, online store, na pwede nyo pagsimulan kung paano kayo magre-repair ng gadgets. So usually, positive na ginagamit ko ito sa laptop lang. Tapos, ito lang yung ginagamit ko. Siguro mabibili nyo ito mga 80 to 150 pesos. Yan, mabibili yan sa halagang ganyan. Gagawin natin, yun nga, tanggalin yung battery para wala siyang power.
para hindi siya mag-short. Tapos, bubuksan niyo na yung screw. Dahan-dahan lang kasi minsan medyo may katagalan nag-loose thread na yan. Nag-loose thread o bumibilog na yung pinakaulo niya. So ito, para lang meron kayong idea kung gaano siya kadali palitan ng LCD. Ito yung mga basic repair na matututunan ninyo sa mga videos ko na pwede ninyong gawin sa inyo, sa bahay nyo, o di kaya sa personal na gamit ninyo, o pwede nyo rin maging daan para magkaroon kayo ng konting income. Hindi naman lahat ng tao sa atin sa Pilipinas may laptop, pero halos karamihan mayroong laptop o mayroong computer. So kung ikaw gumagamit ka ng computer, pagkakataon mo na to para meron kang idea kung paano mo siya i-repair in case na dumating sa punto na masira yung laptop mo. By the way, ipapakita ko namin sa inyo kung ano ang naging sira nito at papalitan ko ng LCD. Obvious naman na kaya ko siya papalitan ng LCD kasi sira. Pero gusto kong makita ninyo kung ano yung sinapit niya, kung ano yung pagkasira niya. Ayan. So, yan yung naging damage niya. Basag talaga yung LCD. Walang na makita. So, mga ganito, makakamura kayo. Tapos, matututo pa kayo kung paano siya gawin, kung paano maintain yung PC o yung laptop. Para at least may makatipid kayo. So, pag nakakatipid, tapos nadagdagan pa yung knowledge, nagiging komportable yung buhay natin kasi hindi lang naman isang beses masisira ang PC, although matagal naman siyang masira, hindi naman madalas, pero at least meron kayong basic knowledge kung paano magpapalit ng LCD. So ito, nakaklip lang yan. Ito, ang pagitan na to, nakaklip lang yan. So pwede siyang kamayin. Yan, pwede siyang kamayin. Ngayon, pag medyo mahigpit na yung pagkaka-clip niya, ginagamitan ko siya nito. Ayan. Ayan. Dahan-dahan lang sa pagsangkit kasi may mga ibang laptop na touchscreen na siya at kailangan medyo mag-ingat kasi baka masungkit o kung basag naman, ingatan pa rin kasi pag masira yung mismong frame, so mahirap na siyang ibalik sa dati. Kailangan na siya talagang palitan. So yun, diba? Yun lang yan, nakaklip lang yan mga yan. Nakaklip lang yan. So napakadali nyo tanggalin. Huwag nyo lang pe-percent kasi baka mamaya mabali yung clip. Medyo maglulus na yung ano niya. Yung sikip sa pare. So makikita ninyo sa ilalim, no? Ayan, makikita ninyo umaangat din siya. Diba? Umaangat na din siya. So nakaklip lang lahat yan. Madali lang talaga siyang tanggalin. Sa una, at saka kahit matagal na, medyo nahihirapan pa din sa pagsangkit-sangkit na ganyan. So, kailangan ingat talaga. Normal naman yung tumutunog na akala mo nasira mo na ng tulong yan. So, ayan. Angat mo siya. Yan kagaya niya, no? Yan, normal na nakakasira, lalo na medyo matagal na yung unit. Lumulutong na yung plastic. At pag lumutong na yung plastic, ayan, sisira na siya. So ito, no, ayan.
Iaangat lang yan. May clip lang din yan. May clip lang din yan. Iaangat mo lang. Minsan medyo parang mahirap siyang iangat dahil yun nga nakapasok siya sa loob talaga. So kailangan lang dito alam mo lang kung paano siya iangat. Okay, ayan, napakadali lang. Ngayon, itong LCD, ay yung LCD. Nakaklip yan eh. Ito, nakaklip yan eh. Yan, may guide naman yan. Hindi siya basta-basta masasira. Ayan, tamang clip niya. So dito naman sa LCD, madali lang din naman ito tanggal. Nakala natin mahirap ano. May mga screw lang yan dito sa gilid. Usually, pinaka-minimum na ito, 3. Ayan, 3. 3 yung screw niya. Ay, 3. Usually, minimum niya 3. Minsan meron 2 rin. Depende sa design ng unit. Ayan. Ito nga pala yung tinatawag na hinge. Ayan, hinge. Hinge. Kadalasan din yung mga hinge nasisira din yan sa mga PC. Diba? Ayan, tanggal lang. Madali lang. O sa kabila, ganun din. Kita ba? Ayan. Oops. Minsan mas mainam yung magnetic yung bibili ninyo na screw. Okay. So, ayun, ito yung nalaglag, no? Dahil malutong na yung plastic. Kaya na nalalagyan. So, pag ito tinanggal ninyo, yun makikita nyo. Diba? Ito nga pala yun. Yung camera. Yung camera, nakaklip lang din yan. So, yun, medyo ingat-ingat din kasi baka masira yung camera. I-push lang yan. Push lang yan, tanggal na. Tapos, ito, yung connector niya. Yan. Ay, yung mismong connector niya. Ang LCD. Tanggalin lang to. Pandikit. Nakadikit lang naman yung tape. Ayan. Medyo strong nga lang yung tape. So, dito, naka-scotch tape lang yun eh. Scotch tape. Naka-scotch tape lang yun. Pwede naman siyang tanggalin. Huwag nilang masisira o masusundot yung flex kasi sira. Bibili kayo ng bagong ano yan. Flex cable. So dito naman sa connector, madali lang din yan tanggalin. Hindi yan hinihila, hindi yan hinihila patas, hindi yan hinihila ng bara-bara. So, kailangan natin medyo maingat. Kailangan natin siyang iangat ng konti. Gaya nito. Kasi may tape lang din naman yan eh. Ayan o. Angat. 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 Ayan. Tapos ito, usually wala naman ng mga lock yan eh. Wala na siyang mga lock. So, ang gagawin natin,
Yung kagaya lang yung mga tape lang yung nakalagay mo. Tapos hihilahin lang ng pababa. Tanggal. Napakasimple. So, dito tayo ngayon. Tanggalin ko muna yung scope. Sabi ito na. So, dito, yan. Pag bibili tayo ng LCD, kailangan alam natin yung pins. Kapag ginugal nyo naman yan, halimbawa, i-type nyo yung model ng Toshiba Satellite 6606, 660C. Pag tinype nyo, makikita ninyo yung exact model, tapos itatype nyo LCD, ganito ganyan. Yung pinaka-specification model ng unit. Makikita ninyo kung ilang pins to, yun yung eksaktong bibili ninyo sa Shopee tsaka sa Lazada, meron yan. So, ang halaga nito, ipapakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung price nito sa Lazada tsaka sa Shopee. Magugulat kayo dahil sobrang mura niya. Tapos, magagawa niyo pa yung sarili ninyong laptop. Sarili ninyong computer. So, pakita ko sa inyo yung bago na binili ko. Ito yung binili kong bagong LCD. So, napakamura na ito. Sobrang mura. Ayan. Testing ko muna siya bago ko siya i-fix. Pero check ko muna kung same sila. So, mali yata yung nabili ko. 40 pins siya. 40 pins. Mukha yatang hindi siya compatible kung nabili ko. Pero minsan kasi kapag saktong 40 pins, gumagana din yung LCD. Kaya lang may ibang connection, ibang connector na nandito. Kagaya nito. Ito, may extra connector dito. Ito yung 40 pins, tapos may extra connector dito. Maaaring ito LED dito, ilaw. Pero dito sa luma, isang connector lang meron. So minsan kasi may mga same inch, pares ng inch, tapos gumagana naman. Susubukan ko ito kung gumagana siya. Pero mas mainam na same model talaga yung makuha ninyo para sure na walang magiging problema. Napakahirap pa naman magbalik sa Shopee minsan o di kaya sa Lazada. Medyo matagal. Subukan ko siya kung magagawa. Kung gagana, pag gumana, kakabit ko siya. Pag hindi gumana, ibabalik ko siya. Ganun lang. Ayan, ganun lang kadali sa magtabit. Ayan. Sasakto naman siya. Pigay ko yung battery. Gusto ko nung kaya yung discarte ko, no? Discarte mo ka ba ito? Basag na ito. Sige. Pag ito nag-display, okay. Ilalagay mo siya. Pero pag hindi siya nag-display, babalik mo siya. Ayun, nag-display. So yun, mga kaibigan, kababayan, kapatid. So, ayan, nag-display siya, no? Ayan. Display. So, meaning to say, kahit pagkaiba sila ng itsura, basta saktong 40 pins, gagana siya. Hindi naman siya touchscreen.
So, ganun. At i-fix natin. Napakadali lang siyang gawin. Napakadali lang maglasan at napakadali lang magkabit. I-fix ko na siya ngayon. Okay. So, ganun ulit. Tanggalin natin yung battery. Para hindi siya short. Tanggal. Tanggalin yung battery. Para hindi mo siya. Okay. So ngayon, ikakabit ko na yung LCD natin na bagong bili na hindi parehas yung itsura. Pero parehas sila ng inch, tapos 40 pins. Ayan yung pinakamahalaga dyan, 40 pins. Ito. Minsan, meron tinatawag na universal LCD. Siguro ito yung nakuha natin yung universal LCD. Medyo kailangan na ilan kasi pagkabungi ito. Kailangan ko tuwanin yung pin mo para mailagay ko siya dito. Pag nasira yung pin. Tapos, balik ko na ito ng camera. Camera display. Camera monitor. Hirap tayo sa pag-shoot. Ayan, okay. So, yung screw. Screw natin. Sakto yan. 15.6 inch. Okay. Just go sa dalawa. Dito sa kanan. Alright. Yan, habang nakahilig siya na ganyan, pwede nyo naman ilagay yung screw. Tapos, medyo malalapit siya. Ayan. Pwede nyo siyang itubig ng konti. Or pwede nyo rin siyang ilabas ng konti.
Lalaglag yung ating screw. Medyo pangit yung gano'n. Hindi maganda. So, hindi siya nagpantay dito sa cover kasi wala pa yung screw, yung pang pinali ng screw. Yung 4 na screw na pindaw. So, ito siya. Ngayon, babalik na. Ito, ang gawin diskarte rito, papatihaya naman siya ng gusto. Para maipasok dito sa hindi kong ikabit kaysa ang galit. Ayan, ganyan lang kasimple. Kabit na yun. Diba? Tapos dito, ipit-ipitin nyo. Pwede na siya ibalik yan. Tapos ipit na pa rin. Tapos para ma-sure nyo na nakakalik na siya, ilapat mo na siya ganyan. Dahil may iwan pang nakabuka ito. Yan. Ilalapat mo na yan. Yan. Ilalapat. Tapos, yung 4 na tornilyo, una natin tinanggal. Kakabit ko na. Diba napakasimple lang? Tapos makakatipid ka. Makakatipid ka. May matututunan ka. Tapos magagamit mo ito sa kakilala mo, sa pamilya mo, kahit sa pansarili mo. Gamit. Kailangan ilapat ko siya. Tapos yung mga sticker na tinanggal mo, cover ng tornilyo, babalikan mo yan. Para magandang tignan pa din. Tapos nagigit. So ito magagamit pa din ito. Pwede mo siya ilagay dyan, idikit yan. Tapos, itututok mo, sabay didiinin mo na lang doon sa portion mo yun. Lalagyan natin mo. Ito rin yung baterya.
yun. Okay na. Ang bilis gawin. So, paano guys? Maraming salamat. Until next video tayo ha.